Hallelujah. Glory to God. At pwede ba nating batiin ang ating mga tatay? Happy Father's Day. Hallelujah. Lahat ng mga tatay, binabati ko kayo na Happy Father's Day, mga tatay natin sa Pilipinas. Nagse-celebrate din sila doon. Mas nauna sila nag-celebrate sa atin doon. At yung mga tatay natin, ang mga nanonood, Happy Father's Day po sa inyo lahat. Patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So salamat po sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y muling nakaranas ng presensya ng Panginoon sa ating pong pagpupuri at pagsamba. Hallelujah. So tayo po'y dumako na sa mensahe ng Panginoon. Meron ba tayong bisita sa araw na ito? May visitors? Ay, hindi na. Nakita ko na siya before. Glory to God. Ano nga pangalan ni sister? Nakalimutan ko. Sister Lorna. Lorna. Welcome again, Sister Lorna, sa Iglesia ng Panginoon. Amen. So tayo po'y dumako na sa mensahe ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise and we give you glory and we give you honor in this place, Father God. Hallelujah. Tayo po'y magbasa dito sa Galatians 3, verse 6 to 9. Ang sabi po dito, basahin po natin. Okay, 1, 2, 3. Babasahin po natin sa English at sa Tagalog. Abraham, our father of faith, believed God, and the substance of his faith released God's righteousness to him. So the true children of Abraham have the same faith as their father. And the scripture prophesied that on the basis of faith, God would declare Gentiles to be righteous. Tayo po yan mga kapatid, mga Gentiles. Tayo namang tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, na tayo po'y nakareceive, hallelujah, ng grace ng Lord because tayo po'y nanampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya tayo po'y tinawag din na matuwid. Amen. Sabi di po, declares Gentiles to be righteous. God announced the good news ahead of time to Abraham through your example of faith. All the nation will be blessed. Next. And so the blessing of Abraham's faith is now our blessing too. Amen. Basahin po natin sa Tagalog, napakaganda. 1, 2, 3. Tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nanalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Last, kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Amen. Tayo po'y manalangin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa ipinakitang pananampalataya ng iyong lingkod na si Abraham. At sa araw na ito, Lord God, ito po, Diyos, ang aming pong pag-aaralan kung paano siya nanampalataya sa iyo. At ganun din, Lord God, we pray in the name of Jesus sa lahat ng mga tatay sa oras na ito. Lord, patuloy na makita namin ang kadakilaan na halimbawa na dapat naming tularan bilang isang ama. At ganun din, Lord God, sa mga nanay, sa lahat ng mga makaka-receive ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay para sa lahat. Kaya Lord, I pray in the name of Jesus, Lord, continue to bless your word, O God. As we bless your servant, sapagkat wala po akong magagawa kung wala po ang pagsama at gabay ng iyong Santong Espiritu as I preach your word today, Father God. Kaya salamat, Lord, sa oras nito. All the glory and honor, God, is yours alone. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Basahin po natin muli dito sa last. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Amen. So tayo pong lahat, ang mensahe pong ito mga kapatid, no?
medyo mag-sweet tayo ng konti sapagat ang pinakang tema po natin ng month ng June is about worship. Pero matatakil pa rin po natin yung konting point about worship. Dahil nga po, tayo po ay nagse-celebrate ng Father's Day at ang misaheng ito ay para sa mga tatay. Ay, mga tatay, ba't kayo nasa likod? Dapat nandito kayo sa harap. Amen. Kaya napakalinaw dito mga batid, no? Kapag tayo po ay may pananampalataya tulad daw ni Abraham, at tayo po ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. So Abraham is a great model of a father of faith. Before, ang pangalan po ni Abraham ay Abram. Ano? Abram ang tawag sa kanya before. That means the father exalted. But when God started the covenant to him, nung nagsimula po ang tipanan ng Panginoon kay Abraham, yung Abram ay nadagdagan, naging Abraham. At yung po ay tinatawag na, it means the father of multitude. Hallelujah. Dahil sa kanyang pong pananampalataya. Amen. Kapag tayo po'y nananampalataya sa ating Panginoon, yun po ang gustong-gusto ng Panginoon sa atin ng mga nananalig kay Kristo, nananalig sa Panginoon na mayroon po tayong malalim na pananampalataya sa ating pong Panginoon Jesus. Amen. So, tingnan po natin dito, no? Okay, the title of the message of God that I will share to you today is the Father of Faith. Hallelujah. Ama ng pananampalataya. Kung si Haring David ay tinawag ng Panginoon, the man after God's own heart, at kung tinawag din ang Panginoon kay Gideon, he is a warrior, pero ang ibinigay na pangalan ng Panginoon kay Abraham, he is the father of faith. Amen. Hallelujah. So tingnan po natin dito mga kapatid, no, kung paano tinawag ng Panginoon nung nagkaroon ng encounter si Abraham sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa Genesis 12:1-5, tingnan po natin dito, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sunod, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bayan. Sunod, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Yun po ang pinakamahalaga. Kapag tayo po'y nagkaroon ng encounter sa Lord at tayo po'y inutusan ng Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nangusap sa buhay ng bawat isa sa atin dito, especially sa mga tatay, sa mga ama. Napakahalaga po mga kapatid, ang pagsunod. Kaya sabi dito sa verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Amen. So ang nangyari po dito mga kapatid, pinaiwan ng Panginoon kay Abraham ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang bayan, ang kanyang mga magulang. Bakit ito inutos ng Panginoon, hallelujah, kay Abraham? Sapagkat malalaman po natin dito sa verse na ito, hallelujah, may mga kondisyon na ibinigay ang Panginoon, no, mga kapatid. May binigay na mga mensahe ang Panginoon sa puso ni Abraham, sapagkat kung sa ating pong pangsariling pananaw at iiwan mo ang iyong pamilya, iiwan mo ang iyong bayan, parang napakahirap. Amen. Pero dito natin makikita mga kapatid, napakalinaw na sinabi po ng Panginoon sa Genesis 12:1, lisanin mo. Iiwan mo ang iyong mga kamag-anak, iiwan mo ang iyong bayan. Hallelujah. Bakit ba pinapaiwan ng Panginoon kay Abraham ang kanyang bayan?
Hallelujah. Listen, mga father, mga tatay. Listen po. Bago magsimula ang Panginoon, para tayo po'y pagpalain ng Diyos, una, mayroong gustong alisin ng Panginoon. May mga bago na wag na, hallelujah, ano po? The place of God's provide. Ang Diyos ay nagpo-provide. Amen. Kaya, kapag tayo po ay na-test sa ating pananampalataya, huwag kang magdadoubt. Mayroon kang Diyos na buhay. Alam ng Panginoon ang sitwasyon mo. Alam ng Panginoon ang katayuan mo. Manampalataya ka lang, manindigan ka sa salita ng Panginoon sapagkat ang nangako ay hindi kailanman papakuin ang kanyang mga pangako, kundi gagawin ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa buhay natin. Amen, mga tatay. Hallelujah. Kaya kung gusto nating patuloy na mapagpala, mga kapatid, sa ating paglilingkod, manampalataya ka. Na kahit mahirap, manampalataya ka. Na kahit hindi mo pa nakikita, manampalataya ka. Sapagkat, alam niyo po mga kapatid, ang pinakang greatest na mga moves ng Panginoon ay yung mga bagay na hindi nakikita. Ang greatest moves ng Panginoon, yung mga himala na hindi mo nakikita, pero, hallelujah, ikay nananampalataya, yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Master ng Lord ang mga mahihirap na bagay. Kaya pinapadaan ka ng Diyos sa mga mahihirap na bagay, ang Diyos master na master niya yun. At doon tayo gustong i-master ng Lord yung puso natin na laging nagdadoubt, na laging natatakot, kaya hindi makapag-start ang Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Next slide, ang sabi doon bro, tingnan po natin dito. Tungkol kay Abraham, basahin po natin. Tungkol kay Abraham na ating ninuno. Ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Okay. Tingnan po natin dito. Ngunit wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos. Last verse, bro. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Amen. Hallelujah. Hindi po natin kakayanin ang lahat ng bagay kung hindi po natin isasangguni sa Panginoon. Ang lahat ng ating pong mga pangangailangan, kailangan sangkapan lagi natin ng pananampalataya. At kapag yun ay binigay ng Panginoon, mga kapatid, huwag natin ipagmayabang. Huwag natin sabihin, praise God, no? Na parang gusto mo nang ipagsambulat sa Facebook, sa lahat ng mga achievement mo. Ano, mga kapatid? Lagi mong ibigay sa Panginoon, Lord, salamat po na pinagpala mo ako. Maging mapagkumbaba tayo. Yung mga achievement natin, huwag natin siyadong i-post. Dahil pag ipinupost natin, merong nagsiselos. Merong mga taong naiinis. Reality po mga kapatid sa pag-aaral. Kaya, quiet ka lang. Amen. At kung ang kapatid mo naman ay ina-appreciate yung mga pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, sapagkat pinagpapala rin siya, pinagpapala ka, hallelujah, praise God. Kasi po, nai-enjoy natin ang mga biyaya na binibigay ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah, makikita na lang, hallelujah, kung gaano ka pinagpala ng Panginoon. Unang-una, kapag tayo po'y nakaka-receive, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Siya ang ating papurihan, siyang patuloy na may taas sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Sabi dito, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya itinuring na matuwid. Amen. So, ibig sabihin, kapag ikay sumasampalataya sa Panginoon, ikaw ay matuwid. Amen. Bakit tayo nagiging matuwid sa ating pong pananampalataya? Hallelujah. Sapagkat kapag tayo po'y nananampalataya kay Kristo, hallelujah, na siyang
nagbigay sa atin ng kaligtasan, na siyang nagbigay sa atin ng access, which is God, Jesus Christ is the grace, na tayo po hindi karapat-dapat na makapasok, na makalapit, pero dahil sa grace at pag-ibig ng Panginoon na naranasan natin as a Gentiles. Ngayon mga kapatid, minarapat tayo naging matuwid sa harap ng Panginoon dahil sa dugo ng dumanak sa Bantay Kalbaryo, dahil pinayaran tayo ng ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah sa buhay po natin. So, next slide, bro. Sabi dito, our righteousness is not from the good things we do. It comes from believing God's word He has spoken into our lives. Amen. Hindi sa ating mga mabubuting ginagawa. Hallelujah. Kundi sa salita na ating pinananaligan. Nananampalataya tayo sa salita ng Panginoon na ito'y magaganap sa aking buhay. Amen. Ito'y magaganap sa aking pamilya. Na ito'y magaganap sa aking future. Amen. Hallelujah. We declare in ourselves kung ano yung mga bagay na darating sa ating buhay. Basta manampalataya ka lang, lumakad ka na may tuwid sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Susunod ang pagpapala sa iyo, mga tatay. Susunod at susunod. Kahit may humarang ng mga pagpapala sa buhay mo dahil patuloy kang sumusunod na kahit may mga harang, hindi yun makakalusot. Hindi yun magpe-penetrate sapagkat, hallelujah, ang lumalakad na matuwid sa harapan ng Panginoon, tiyak na may pagpapala. Tiyak na may pagpapala. Amen, mga tatay. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Believe in the Word of God. Hallelujah, sa salita ng Panginoon. Next slide, ang sabi po dito, medyo mag-switch tayo ng konti. Okay? Kasi po tatlong part to. Preaching and teaching. So, dito po, tingnan natin dito. Qualities of a godly father. Ano ba yung mga kwalidad o quality ng mga makadiyos na ama? Number 1, a godly, ano yan ba? Okay, na-double siguro ng type. A godly father loves God. Yan. Tanungin mo yung katabi mo, tatay, yan, mahal mo ba ang Diyos? Ha? Mahal mo ba ang Diyos? Pangalawa, Father, love His wife. I love you, Pastora. Pangatlo, a godly father loves his children. Amen. Hallelujah. A godly father is a role model of God. Amen. Kailangan tayo ang nagiging modelo sa ating tahanan sapagkat tayo po ang ulo ng tahanan. Ang Diyos ang pinakang head, pero tayo as a father, we are the head of the family. Pillar tayo, haligi tayo, at dapat nakikita ang modelo ni Kristo sa buhay natin bilang mga tatay. Amen? Hallelujah. Next slide. How to raise godly children in a godly world. Yan. Nag-switch tayo ng konti mga kapatid kasi napakahalaga nito bilang sa ating mga tatay. So paano ba tayo magpapalaki ng ating pong mga anak sa ungodly world? No? Bilang mga tatay, mga magulang, marami po tayong mga challenge. No? Napakahirap sa ating pong panahon na tayo po'y magpalaki ng mga anak natin na talaga sila'y maging makadiyos. Sapagkat sa paglabas nila, surrounding nila, puro mga tao na mga hindi makadiyos na i-influencehan sila. Amen. So how to raise godly children in an ungodly world? Number 1, tingnan natin dito, recognize the Lord's authority over parents and children. I-recognize mo. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon, yung sinabi ng Diyos dito sa Colossians 3:17-19, and whatever you do, in whether in words or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Ang sunod doon, wives, submit to your husband. Husband, loves your wife. Children, obey your parents. I-recognize natin, hallelujah,
ang authority ng salita ng Panginoon para sa isang pamilya. Amen. To be, ano po? To be a faithful, na maging matapat. Hallelujah. To be a good follower of God. Amen. Amen mga tatay. Next slide. Ano pa doon? Seek to please God above all yourself. Amen. Father must seek to serve the Lord. Tayo bilang mga tatay, hallelujah, magpagamit tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag natin hayaan na tayo po'y tatanda na lang na wala tayong ginagawa sa kingdom of God. This is the kingdom of God. Tayo po'y nasa church para maglingkod sa Panginoon. At ina-appreciate ko ang mga lahat ng mga tatay na nagpapagal, nag-e-effort para sila'y maglingkod sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang mga tatay? Amen. Ang sabi dito sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Hindi lang to mga kapatid para sa mga tatay, kundi pwede po natin kuning turo to. Katuruan sa atin kung tayo po'y nagpapalaki pa rin ng ating po mga anak. Hallelujah. Kunin po natin itong mga teaching na ito mga kapatid. Hallelujah. Sunod bro, sabi dito, recognize that children are a gift from God. Amen. Lagi mong isipin bilang isang magulang o magiging magulang na magiging anak mo at anak mo ay galing sa Panginoon. Biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan mong i-recognize ang salita ng Panginoon na sila ay may train mo mula sa salita ng Diyos. Amen. So katulad ng tanong ko po kanina mga batid, how to raise godly children in an ungodly world. Recognize the Lord. Hallelujah. Na ang ating mga anak ay galing biyaya ng Panginoon sa ating po mga buhay. Number 4, teach children to fear and love God above all. Amen. Ano ba yung tinuturo natin sa ating po mga anak, mga tatay? Ha? Napakahalaga mga kapatid na tinuturuan po natin, dinidisiplina natin ang ating pong mga anak para sila po ay matakot sa Panginoon. Hallelujah. Na sila po ay magmahal sa Panginoon. Hallelujah. And number 5, give children spiritual values, not things only. Amen. Napakahalaga ng mga kapatid, no? Yung spiritual value na may bigay natin sa mga anak, hindi lang sa mga bagay, hallelujah, dito sa mundo. Na kapag hindi ka na, no, minsan, kasi po may mga bata na kapag hindi mo ibinigay yung gusto niya, ay magwawala yun. Ano po? Ang ginagawa mo naman, basta binigyan mo, hanggang hindi mo alam, napapariwara na pala, napapalayo na sa Panginoon. Ang mahalaga, mas bigyan natin sila ng spiritual value. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. I'm so blessed sa aking mga anak, mga batid. Si Sarah, almost every day nagbabasa ng Biblia yan. Pinsan nakikita ko, lagi siya nagbabasa. Kanina si Emmanuel nagbabasa ng Biblia. Kaya, Lord, ako'y natatouch yung heart ko every time na sila nagbabasa, nagpe-pray, personal. Kasi po, pag nakikita sa atin yun, nagre-reflect sa kanila yun eh. Kung ano yung, katulad sinabi ko, tayo po yung nagiging modelo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, give children spiritual values, not things only. Hallelujah. Sabi sa akin ni Sarah kahapon, tsaka kanina, Papa, kailan mo ako iti-train? Kasi nga po, katulad ng sinabi ko sa worship team, siguro by next month, makikita nyo na po siya dito na magpapaawit. Hallelujah. Gustong-gusto niyang matrain, mga kapatid, pagdating sa spiritual, pagdating sa pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. At may mga line-ups na siya, kumpleto na. Ako na lang hinihintay. Praise God. Number 6, teach children to be responsible. Amen. Hallelujah. Turuan natin maging responsable ang ating mga anak. Turuan natin kung ano yung mga bagay na, kasi minsan may mga magulang kasi na, ay na, kung huwag mong gawin yan, mahirap yan. Alam mo, mas utusan natin sila na mas mga mahihirap.
Kasi paglaki nila, pagtanda nila, pag dumating sa pagkakataon na hindi nila nagawa nung bata sila noon, mahihirapan sila. Amen, mga kapatid? Kaya kung ang ating mga anak ay gustong-gustong maghugas, gustong-gustong maglinis, hayaan mo. Pahirapan mo. Hindi mo pahirapan or what na, di ba? Kaya tinitrain natin sila. Amen? Teach children to be responsible. Sunod, bro. Number 7, discipline children to correct them. Amen. Hallelujah. Dinidisiplina ba natin mga tatay ang ating mga anak? O sinasabi mo sa asawa mo, ikaw na lang magdisiplina? Oh. Dahil ikaw ang nana, ikaw magdisiplina. Mga kapatid, malaki po ang ating pong part as a father sa isang tahanan. Katulad nung pag-aralan ko po, napakataas ng porsyento kapag wala po ang isang tatay sa isang pamilya, napakataas ang percentage ng yung nagpapakamatay, suicide. No, yung mga bata na walang tatay sa isang tahanan, napakataas ang percentage na sila po ay bagsak sa kanilang eskwelahan. Hallelujah. Hindi ko na sinama dito sa slide ko, pero nung tinitingnan ko, napakataas ng porsyento. Kaya malaki ang part natin as a father sa isang tahanan. Amen. Sabi dito, God is loving and disciplines His children when needed for our good. Amen. Tayo po'y gustong-gusto disiplinahin ng Panginoon at ganoon din sa ating mga anak, mga kapatid. Kailangan natin silang disiplinahin para sa kanilang kabutihan. Sunod, Father, do not be afraid to discipline your children. Sino sa atin dito yung mga tatay, takot disiplinahin yung kanyang mga anak? Baka pag dinisiplina mo, makarinig ka. May mga ganun kasi, di ba? Oh, hindi lang to sa mga tatay. Ikaw nanay, baka ikaw'y kinukorek ng nanay mo. Kailangan magpakorek. At ikaw rin, bilang isang nanay o tatay, huwag kang matakot na disiplinahin ang iyong anak. Amen? Kung nandito man, o nasa Pilipinas man, sabihin mo ng matapat. Mag-heart to heart kayo. Sapagat naniniwala ako sa bawat sinasabi natin, may naiiwan sa kanilang mga puso. At maiisip nila one day na mali pala sila. Amen? So huwag kayong matakot na disiplinahin ng iyong mga anak. Sunod dito, do not discipline them to fall into the sin. Katulad ng of Eli who was destroyed along with his evil sons by the Lord. Kailan niyo ba si Eli? Isang priest na kung saan gumagawa na ng kahalayan, kamalian ng kanyang mga anak, nagagamit sa iglesia, nagagamit sa isang gawain, hinahayaan ni Eli. Hindi niya dinidisiplina. At ganoon din sa buhay natin mga kapatid. Kailangan po natin disiplinahin ang ating mga anak para sila'y maging matuwid sa harap ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mahirap pala mga kapatid sa pagkakataon na pag alam mong siyempre yung ating mga anak, mga malapit na mag-20, mag-19, yung bang time na malapit na silang maghanap ng boyfriend, ng mga girlfriend, may nangliligaw na. Kasi naranasan namin may nangliligaw. Iba pala yung pakiramdam, mga kapatid, no? Kaya pray kami ni Pastora. Lord. Kasi wala kang magagawa eh. Siyempre, ang sa amin panalangin, i-counsel namin. Di ba, mga kapatid? Lagi iluhod, ibigay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Last slide, bro. Sabi doon, hallelujah, seek God's approval instead of children. Hallelujah. Isik natin yung kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Yung approval. Ano ba sa Tagalog yung approval? Yung, basta approval. Approve. Instead of children. Sabi dito, raising godly children in an godly word is challenging. Yes. Challenging po mga kapatid. May kasamang effort to. May kasamang sacrifice to. Hallelujah. Sabi dito, hold out and disciple your children and hold fast to God's word
so you do not lose God's approval. Amen. Laging sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo dumepende. Hallelujah. Huwag yung ating pangsariling kagustuhan. Minsan ang mga anak parang sila pa yung mas magaling. Dumarating sa pagkakataon kapag sila'y tumatanda na. Lalong-lalo na kapag may trabaho na parang, di ba? Hallelujah. Amen. Wag po nating hayaan na ang mga anak ang mag-rule sa atin. Tayo pong authority ng ating tahanan. Patuloy nating i-train sila mula sa salita ng Panginoon. Lagi natin i-base, lagi maging final authority ang salita ng Panginoon. Anak, hindi yan kalooban ng Panginoon. Iwasan mo yan. Hallelujah. Katulad ng may nagsabi sa amin na isang lingkod ng Panginoon. Sabi niya, mas maganda kayo na mag-asawa, ipag-pray nyo na kung sino yung magiging asawa ng inyong anak. Kahit bata pa sila, ipag-pray nyo na. Alam niyo po, yung tao na yon, yung anak niya, bata pa lang, I think mga nasa 8 to 10 years old pa lang, lagi yun ang panalangin ng kanyang mama, niya para sa kanyang anak. Pero ngayon, mga kapatid, yung kanyang mga anak, nakapag-asawa po ng mga lingkod ng Panginoon at sila'y naglilingkod sa Diyos. So, ibig sabihin, sa panalangin natin, hinihiling natin, kasi, siyempre, yung future kasi, di ba mga kapatid? Kasi hindi natin alam yung magiging asawa ng ating po mga anak. Iba pala ang pamumuhay, iba pala ang mga pananalig. Hihirapan tayo. Ayaw natin yun, mga kapatid. Isang malaking challenge sa atin yun. Kaya dito, raising godly children and a godly word is challenging. Pero meron tayong Diyos na nakakapagkokontrol na lahat ng bagay. Kayang pihitin ng Panginoon mula sa mga panalangin ng mga matutuwid na mga magulang. Ipipihitin ng Panginoon niya na maging tama sa kanyang harapan. Amen. Hallelujah. Sunod, one day, your godly children will acknowledge your effort to raise them in a righteous way. Amen. Pagdating ng panahon, pasasalamatan ka. Kaya ako yung nagpapasalamat sa aking mama, sa mother ko. Hindi niya ako sinukuan sa panalangin. 1 millionaire ako noon sa Pilipinas Okay, yung mother ko. Pero nakita ko sa mother ko, siya yung nanay na mapanalanginin. Hindi niya kami hinintuan. Na kahit ang buhay namin, baluktot, yung buhay ko, maraming bisyo, nasa drugs, lahat na. Chicks, sugal. Ba't umingay kayo doon? Pero dahil mayroong nananalangin na isang nanay, hallelujah, ako ngayon inakatayo dito for the glory of God. Kasi po, may kapangyarihan sa panalangin ng nanay. Isang mga gulang na kahit ganon ang kanyang asawa, kasi yung father namin talagang humiwalay din Pero dahil nga sa panalangin ng isang nanay, na-restore sila, naging maayos ang lahat. Kung titignan mo yung i-reviewin natin yung mga past natin, napakapangit. Pero dahil nga tayo po ay nanampalataya, nanalig tayo sa Diyos, yung pangit ay ginawa niyang maganda. Amen? Hallelujah. Kaya nga dito, pinapasalamatan ko ang mother ko, Sabi dito, one day, your godly children will acknowledge your effort to raise them in a righteous way. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Hallelujah. Kaya salamat sa mga tatay. Hallelujah. Magpatuloy tayo na manalig sa Panginoon at huwag po natin bibitawan ang ipinangako ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah. So, na-test ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham. Na kahit napakahirap ng sitwasyon, hallelujah, sinunod niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. So, before na tayo po mag-close, mga kapatid, ang pagsunod po na nangyari sa buhay ni Abraham ay hindi lang po siya sumunod.
Kasi po, nauuna ang pananampalataya bago tayo sumunod. Amen. Kaya, ang nais po ng Panginoon sa buhay natin kapag tayo po'y nanampalataya sa Diyos, hallelujah, hindi na mahirap ibigay para sa Panginoon ang nais niyang hingin sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, ang ating pong pagpupuri at pagsamba, sapagkat ikay nananampalataya na siya'y buhay na Diyos sa buhay mo, you will worship Him. You will glorify the name of Jesus because you believe in yourself, nananampalataya ka na ang ating Panginoon Jesus ay buhay. At maging sa buhay natin, mga kapatid, no, patuloy na ipag-pray natin sa sarili natin, Lord, increase our faith. Lord, increase mo ang faith ng mga tatay. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Lord, increase our faith upang masunod namin, magawa namin, malakaran namin ang nais mo sa aming mga buhay. Lord, nais po namin lumalim sa pagsamba, especially sa mga tatay. Lord, manampalataya kami na sa aming pagpupuri at pagsamba, ito'y po'y may kaakibat na kalakasan at pagpapala at restorasyon para sa aming pamilya. Kaya salamat, Lord, sa oras na ito. Pinupuri ka namin. Patuloy mong increase ang aming faith. Increase mo ang aming faith para sa aming mga anak, kung paano namin silang palalakihin, Lord God. Na makita sa amin ang great model kung sino kami sa iyong harapan. Kaya salamat sa aming anak. Patuloy mong pagpalain ng aming mga anak. Lord, help us. Help us. Sa lahat ng mga father, Lord God, kung may mga kakulangan na hindi namin nasasabi, hindi namin napaipakita sa aming mga anak, Lord, help us to be model, Lord God, kung sino kayo sa aming buhay. Lord, give us boldness. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng courage kung sino ka sa aming mga puso. And I pray in the name of Jesus, lahat, mga tatay, ito ang mensahe ng Panginoon, patuloy kang manalangin sa Diyos. This is the message of God na nilalagay ng Panginoon sa oras sa puso ko. Patuloy kang maging malalim sa panalangin sa Panginoon. Kapag ikay naging malalim sa iyong panalangin, maririnig mo ang Diyos. Maririnig mo ang kapahayagan ng Panginoon sa iyong puso kung ano ang nais niyang sabihin sa iyo para sa iyong pamilya. Para sa iyong pamilya. Ang Diyos ay nangungusap, hindi ayon sa ating laman, hindi sa ating galing, hindi sa ating runong, kundi ang Panginoon ay nangungusap ayon sa Espiritu. At kailangan mong komunikta, tatay, sa Espiritu ng Panginoon upang sa ganoon marinig mo ang kapahayagan ng Diyos sa iyong buhay. Lord, we praise you, we glorify, we magnify your name in this place. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad. Wala Shikarabababa, Sanderebibi, Shukurabahan. wala kang katulad. Yes. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Lord God, sa iyong kadakilaan. Hallelujah. Noon pa man, Maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos,
Ika'y walang katulad. Yes, Jesus. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Truly that you are true God. Tunay na Diyos. Di nagkulang. Di kumalimot sa kanyang mga pangako. Lord, salamat, Lord, sa iyong mga mensahe para sa mga tatay. Lord, patuloy mo pong i-bless ang lahat ng mga tatay. Hallelujah. Patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso. Patuloy mong i-anoint ang kanilang mga puso. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga tatay dito sa harap. All the fathers, come forward. Pray po natin ang ating mga tatay. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, we bless your lahat ng mga tatay. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you. Hallelujah. Pwede po nating strength yung ating pong mga kamay para sa ating pong mga tatay. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Oh, purihin ka, Panginoong Sus. Salamat, Lord, sa lakas na meron ng mga tatay. Salamat, Lord God, sa kanilang pong effort, sa kanilang mga sacrifices, Lord God, para sa kanilang pamilya. Lord, I pray in the name of Jesus, Lord, sa lahat ng mga tatay, no, patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng area ng kanilang buhay. Patuloy mo silang bigyan ng kakaibang puso para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. In the name of Jesus, hallelujah, I invite the fire of God sa buhay niyong kapatid. Patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Patuloy na ma-empower ng Lord ang inyong mga puso. At patuloy kayong maging modelo sa inyong mga anak. Salamat, Lord, sa mga tatay. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo sila, Panginoong Sus. Pagpalain mo sila, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Pwede po tayo mag-release ang pagpapala sa mga tatay. Yes, release. Release, release. Mag-release kayo ng kalakasan sa mga tatay. Hallelujah. Mag-release to be the mind of Christ. Oh, to be the mind of Christ. Oh, Rashi, to be the heart of David. Oh, Rabasika, Rabababasanda. Katulad, Lord God, ng pananampalataya ni Abraham. Lord, I pray in the name of Jesus. Ibigay mo, Lord God, sa mga tatay na ito. Continue to increase their faith in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you. Thank you, Lord God, sa lahat ng mga tatay. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord God. Patuloy mo silang patnubayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Continue to bless the work of their hands, Lord God. Sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga employer. Hallelujah. Patuloy. Hallelujah. Ang kasaganaan ay sumagana. Maranasan nila sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Patuloy niyong, hallelujah, ipagsabi, mga tatay, ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa inyong mga anak. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Nasa inyong authority na binigay ng Panginoon para sa inyong mga anak. Dahil tayo ay nasa mundo na kung saan hindi biro ang ginagawa ng mundo para sa ating mga anak. Kundi ikaw bilang isang tatay, kayo ang shield. Kayo ang magpro-protect sa bawat salita na bibigay nyo sa kanila para sila ay maingatan. Patuloy nyo, magkaroon kayo ng affection sa inyong mga anak. Na ipadama nyo yung pag-ibig, sabihin nyo, I love you, anak. Alam nyo, mga tatay, araw-araw sinasabi ko sa mga anak ko yan. Sinabi, I love you, anak, with kiss. Gustong-gusto na mga anak yan, mga kapatid. Kaya Lord, salamat
sa mga tatay na ito, sa kanilang mga puso. All the glory and honor, God, is yours. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you. Ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay